What's up my homie? What's up my homeboy? At welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hatol. Dito lang yan sa Marikita X Ecast YouTube channel. At welcome po sa mga bago nating viewers. Kung kayo po ay first time nyo pong manood, check nyo na po yung iba naming videos dito sa aming channel. At ayun po. So, ngayong araw na ito ay mamimili tayo ng first 3 na ahatulan natin. At syempre, bago ang lahat, magsha-shoutout muna ako sa ating mga mababait na kaibigan dito sa YouTube. Kaya, ang una ko pong i-shoutout ay si Lord Calix. Sabi niya, first pa, shoutout madam. Yan. Siya yung pinakaunang nanonood ng videos natin kapag post na post ng video. Kaya, thank you sa iyo kapatid, mabuhay ka. At syempre, shoutout ko din. Shoutout sa iyo, Michael Angel Magtoto from Imus, Cavite. Ang ganda ng name mo kasi Michael tapos Angel. So, ayun. Congrats. So, ngayon, syempre, ano pa bang hinihintay natin? Magbunutan na tayo, di ba? Andito yan, no? Andito. So, yung mga request niyo po na laban ay nilalagay ko dito, sinusulat ko sa papel. Tapos, punutin natin para fair, di ba? Kasi, ang hirap po kasi i-line up eh. Di ba po? So, una. 6th Street versus K-Ram. OMG, ang dami ano sa akin yan. Request. Isa pa. Sinyo versus Nikki. Isang laban. Sa pangal or flip top. Next. 6th Threat versus Apex. Naku, puro 6th Threat So, ayun, meron pa dito. Mga, di ko alam kung mga 10 ba to or 5. Tapos, susulat ko po ulit yung mga iba pang request soon. And then, ngayon, dito muna tayo sa 3. 6th Threat versus K-Ram, Sinyo versus Nikki, 6th Threat versus Apex. So, unahin muna natin, 6th Threat versus K-Ram. Kung game ka na, game na din ako. Let's do this. Hanapin muna natin. Oh, wait. Magbabasa pala muna tayo ng comments, di ba? Nakalimutan ko. Basa muna tayo ng konting comments dyan, di ba? Para naman pampagana. Nasaan ba? Ito. Sabi ni Anime Mixer Edit. Feeling ko mahilig siya sa anime, di ba? Or galit siya sa anime. Di joke lang. So, sabi niya, baliktaran signature ni Mod. Batas, basta. Taas, asta. Pero, yeah, mahilig siya maglaro ng mga words na baliktaran. And at the same time, binabaligtad niya rin yung gamit, diba? So, parang sinasabi niya na basta-basta kang iniwan ng asawa mo. So, diba pag basta-basta, parang ganun ka lang niya kadaling iwan. So, diba, sa isang situation, basta-basta ka na lang umalis. Parang, hindi ka na nagdalawang isip na umalis, diba? So, basta-basta. Tapos, and then, kung ginamit niya rin yun as baligtaran sa batas, edi, congrats. And then, taas. Diba, yung taas naman is, word pa rin naman yun na taas, like mataas, diba? Or nagmamataas, diba? Taas. Like sa upper, diba? Okay. Like natin yan. Yung ganyan po mag-review. Si Estova 1249. Reply tayo. Ano ba? Emoji? Ano ba ito? May vibe yung sticker na ganito? And then si Limor Asham. Edited. Naks, napakaganda mo ngayon, madam Pa-shoutout po. Shoutout, Limor Asham. Tama ba yung pronounce? Di naman ako masyadong maganda talaga. Nagmamaganda lang po. Pero salamat na din. Thank you, madam, sa review. Late but advanced. Ito, suki natin to si late but advanced eh. Madami to talaga Looney Battles, Lods. Easy ka lang dyan Kasi, please,
as much as possible talaga nire-respeto ko tong mga taong matatagal na sa flip top kasi sila yung nagbigay ng standard, 'di ba? Malala yung mga battles nila, napaka-iconic. Naalala ko yung yung naglatin si si Looney. Maganda rin yun eh. Yun yung pinaka favorite ko, yung yung may dala siyang props, 'di ba? Grabe yung mga laban natin, talagang stage performance to the maximum level eh. Kaya yeah, pwede natin yan i-review ulit, 'di ba? Para ma-refresh yung mga memory natin. Tapos kalaban nila din sila Saito, kaya isa rin malupit sa freestyle at at sa mga pakulo 'di ba? Talagang tae kung tae eh. And then pa-request po, GL versus Zenlook. Sige, pares bago na gumagawa ng pangalan ngayon. Thank you. Sino to? Crisel Muel. Vadeniera. Parang nabasa ko na to, no? Yung nakaraan. Si Mary Jewel Zubiaga. Pa-line up, ma'am, yung Zenlook versus MR Industria. Thank you po in advance. Isa sa mga battles na di ko makakarinig ng mga mura o bad words. Sige. Gawa natin yan. Sinyo versus Apex. Sige. Ililista ko. Mamaya. Bernard Alayon. Ma'am, Sinyo versus Shay. I think nandun sa nasa lata na. Ma'am versus, Apex versus Mon. Wala ba? Di ba nabunot? Wala pa. Si Late But Advance eh. Ayan tinan mo, sukoy natin to. Apex versus G-Clown. User LE7EO5QJ8T. Bingo. Ma'am, Jonas versus Plasma. Mga laban po ni Tipsy D or Poison 13. Poison 13? Si Poison 13 kasi, pasigaw eh. Tsaka pinakaayaw ko yung laban nila ni Luxuria. Yung parang malikot siya. Tama ba? Siya ba yun? Si Poison 13? Diba? Yung pasigaw din yung lumaban eh. Si Tipsy D, isa rin yan sa iconic eh. Diba? Isa rin yan sa malupit, diba? Nung panahon nila. Ewan ko lang ngayon. I think maglalaban siya ulit, diba? Character kasi ni Batas yung mga damay nanay sa battle. Tsaka hindi lahat na-appreciate yung style niya. Si Batas, John L. Bahamundi 7533. Diba parang aminado naman siya na rakista siya at dapat hindi niya daw ginagawa yung mga ganun. Yun na nga eh, alam niya na pala na hindi niya dapat ginagawa yung isang bagay, ba't ginagawa pa niya? Joke lang. Dapat talaga na natin, na appreciate natin lahat ng mga artists. Kasi hindi naman natin mapiplease lahat. Yun nga yung masaklap sa pagiging artist. Kasi may kanya-kanya tayong forte. May kanya-kanya kaming forte. Sinaling sarili. So, yung mga, syempre, iba-ibang genre. Diba? Merong rapper, may rapper na hindi naman hip-hop. Diba? Kasi pag sabi mong hip-hop, lifestyle yun. Kumbaga, hinihinga mo siya everyday na hip-hop ka through fashion, through life. 'Di ba? Basically, culture 'yon. So, merong rapper na nagra-rap na hindi naman talaga hip-hop, merong singer na hindi naman siya as in like singer na singer, 'di ba? Tapos merong rockista, merong punkista, merong metal na may metal na nagra-rap, 'di ba? Pero hindi siya hip-hop, metal siya. So, maraming mga sanga-sanga na nagra-rap pero iba yung mga genre nila. Naiintindihan ko naman si Batas. Si Kuya Batas, 'di ba? Kasi rockista siya, men. Rockista din ako, 'di ba? I mean, may part din sa buhay ko na rockista ako, na metal ako, na di ko mag-gets kasi minsan nag-host ako ng mga event na metal, as in like yung sobrang metal na underground na hindi mo na mag-gets. Yung kanta pala, whole song is PI lang pala yung song. Yung nag-growl, yung mga ganun. So, nag-attend ako ng mga ganyan. Nag-attend ako ng dutdutan. Nagmo-model ako ng dutdutan before sa Philippines. Sa totoo lang. Diba? Ilang dutdutan ba yung nandun ako nung buhay pa si Santa Ana? So, nag-gets ko si Batas. Imposibleng hindi ko siya mag-gets. Kasi, crowd ko yan. Crowd ko yung
yung rock band. Minsan nakaka-alternate namin mag-practice sila. Banda ng Kamikaze, na-alternate namin sila mag-practice sa Cubao. Yung mga ganun. Kaya, tapos, alam mo yon, kumbaga, isa sa mentor ko is Jamir Garcia. So, gets ko yan. Gets ko yung pagiging rockista gets ko yung pagiging rockista ni Batas. Kaya wag po kayong magagalit sa akin kung medyo pinaglaruan ko yung comment ko kay Kuya Batas. Kasi kaya ako pinaglaruan yung mga comment kay Batas kasi alam ko naman na rocker siya. At feeling ko naman maiintindihan niya yun na ganun talaga diba? Babuyan talaga Babuyan talaga kapag rock and roll ka. So, anyways, Kuya Batas, peace tayo. Huwag ka magagalit sa akin na rock and roll. So, ayun. Love, peace, music tayo. So, Sir Henyo versus Isabuhay Championship. Nabasa ko na ba to? Nire-respeto ko po yung pananaw mo, ma'am. Pero si Batas po, ma'am, is isa talaga siya sa pinakamahirap maintindihan. O yung estilo niya, original na style po yan. Tsaka higit dekada na rin yan nagbabattle si Batas. Since 2010 pa isa siya sa pinakamatalino o pinaka-advanced na battle MC. Tinuring rin siyang Panginoon ng rap battle kasi isa siya sa pinakamatanda. Tsaka siya lang yung nag-back-to-back champion sa flip-top sa laban na to. Klaro naman na si Mot panalo. Pero pag nasa baybayan mo yung mga laban ni Batas, ma'am, mapapahanga rin po kayo niyan. Isa yan sa pinakamatalino at yung pandadamay niya ng ina sa signature niya po. Yun mula dati pa. Isa siya sa pinakahaligi ng flip-top at pinaka-respetado. Last year pa po nag-retire si Batas. Nasa ibang bansa na po siya ngayon. Nakatira kasama pamilya niya. Yun lang po, ma'am. No doubt mo to. Thank you. Thank you kasi halatado na fan ka ni Batas. It means alam mo kung paano ka rumaspeto ng mga isa sa nagtaguyod ng flip-top. Alam ko naman si Batas, matunog naman na siya nung 2010 pa lang, di ba? Kasi, actually, may naalala nga ako na nilalatag yung Labang Batas tsaka yung Tikas noon eh. Kaya, huwag kang mag-alala, kinakain ko lang talaga yung comment ko kay Batas, di ba? Hindi naman talaga literal yung mga pang-aasar ko sa kanya kasi magagets naman niya yun dahil rocker siya, rockista siya eh. Kaya pagka mga ganito namang mga comment, rock and roll lang tayo, Kuya Batas, huwag kang magagalit sa akin. Tsaka yun na nga, in-explain ko na nga na crowd ko yun. Kumbaga, si Batas, crowd ko yan. Kumbaga, yan yung mga nakalakihan kong mga tao. Kasi yung uncle ko nagbabanda, mga utol ko nagbabanda. So, crowd ko yan. Kung ginanon ko man si Kuya Batas, dahil komportable akong basagin siya kasi basagan naman talaga pag rockista. So, isihan lang natin. Linya po kasi ni Batas yung mandamay ng nanay mula pa dati. Kaya nga, alam ko naman na nandadamay siya. Kaya nga, sana ang gusto kong mangyari ngayon is ano yung maibibigay natin sa mga future generation, 'di ba? Baguhin naman natin yung siste, 'di ba? Hopefully, 'di ba? Kasi ang lala na ng mundo 'di ba? Ba't pa tayo mambababoy ng mga ina? 'Di ba? Ayaw naman natin 'yon. Actually po, madam, si Mot pa rin po talaga ang mga mag-advance. So, ayan, okay, nabasa ko na yata to. Jason Gonzalez, 1419. Kung di ako nagkakamali, yung sinasabi ni Mot na squatter na santo is si Delo. Unang beses ko napanood yung battle nila nung bata pa ako. I know, try mo gawan ng video, madam. Kada round, isang video. And pag-upload ng flip-top dati. Sige. Bumibelo lang din naman ako. Salamat sa mga magaganda nyong comment. Palakpakan natin yung mga magaganda nyong comment. Thank you. See? Napapalabas natin yung mga mga totoong, mga legit na flip-top fan 'di ba? Thank you sa inyo mga kapatid, mabuhay kayo. Game 6 Threat versus K-Ram tayo. Yung nabunot ko. Hanapin natin game na 'yan. 6 Threat.
versus Kayram. Pangil sa pangil ba to? Nanalo ng coin toss si Sigstret. Pinili niyang mauna si Kayram. Pangil sa pangil, matira, mayaman, sagpangan na! Yo, malinaw. Ikaw ba si Plovert Floy Kagampang? Tanginang apelido yan, tunog pa kangkang. Hindi. Siya si Floy. Yung bumatil sa pakusganay na puro bias yung crowd, talagang kakaiba. Biruin nyo, wala pa yung punchline, naghihiyawan na sila. Talaga? Nandito si mami, nandito si daddy. Yung isa mataba, yung isa chubby. Sino may sabi? Si Kuya Gary. Panalo ka doon pero di ka pa happy. Saka tatiko tatakatan, dito ka lang sa aming victory party! Wow! Baka utuin mo rin yung mga crowd dito, ha? Kupal ka pa naman! Ang problema lang, Ganun ba paano talaga mo ako yung sinabi papaandaran? Nasa Cebu tayo ngayon. Neutral yung mga yan! Mga yawa! Game! Hindi naman neutral. Kinsay nakakita sa short film maning buang. Haha! Mayogit ka mo acting, Choy. Kita ka to. Loyoan ang kahumayan inyong barangay. Maong nga! O gusto gani ka mo ikyas! Buong barangay daw Si niya. Tama ba? Bata! Tama ba? Dala niya Ay! buong barangay niya. Padugay-dugay ka, paksit ka! Siya daw mismong Bisayang magsasabing, magtagalog sila ng maayos. Pues, ako mismong Bisayang nagsasabing hindi pa morma yung pambasketball na sapatos! Isa ka sa mga dahilan kung ba't tinatawag tayong bay na bay. Dahil sa pormahan mong gangster wannabe. Laban yun ni Apex nung final, sapatos mo, tawla battery. Gusto niya magtagalog ng maayos yung iba, yun ang kinagagalit niya. Tigas na mukha mong mamuna ng pananagalog tapos panay Taglish ka? Hipokrito! Bukod sa pagtataglish, puro fake angle kasi sabi niya kay Apex, kaya bagay sa'yo magpaikli ng buhok at sa barbero umi-score pagkat ang bilis mo maka-shortcut whenever you see source. Sa barbero umi-score? Ganong linya pang finals? Oh. May maanggel ka lang boards? Nagtatrabaho ng marangal yung tao, ginawa mo pang source? Pero creative naman Yan! yun ah. Di ba? Yan ang champion nyo! Napakasinungaling. Una sa lahat, wala dun si Apex, kay Looney mismo nang galing. So anong gusto mo palabasin? Yung tugmang preso, imbento lang yon ni Kuya Marlon, ha? Tingin ko nga ikaw yung gumawa ng kantang Liar Evil kasi bakakon ka! Bakakon. Ano yung Bakakon bakakon? ka! Liar Evil ka! Eto pa! Anong kanta yun? Dis na kay Flo G at ang Paano sabi niya. ako pa-comment? Nakiusap daw si Flo G kay Looney na ilapit kay Enigma. Pero yung linya na buko. Video reaction din mismo ni Looney, sinabi niyang hindi yun totoo. Kaya, bakakon ka, liar, evil ka. Ganon magpakanta, Ploy. Hindi yung tatanda at lilipas. May ganun ba sila Nagsinungaling laban? na lang si Gago. Yun na lang ang tanging way. Ang lupit ng naging play. Drawing lang yung palabas, kaya nga anim. Ang lupit nun, par, kung alam mo lang. Sabi niya kay Shernan, minsan na akong nakipagtagisan sa ibang rapper para yung kultura natin makaraos. Kultura natin!
Makaraos! Hoy! Salamat ha! Ikaw pala dahilan, tang inang to. Flip top! Luni! Sa kultura, mga walang naiambag. Ala, 187! XB! Sino ba yung mga yan, Brad? Dito kayo magpasalamat kay Floy Floy! Proklama ang puta! wait lang. Ano yun, hindi yun punches, compliment yun. Kaya either way, kahit minamak niya, pero compliment pa din yun, no? So, sa halip na suntukin niya, binuhat niya eh. Tigas na mukha mo sabihin na ikaw dahilan kung bakit nakaraos yung kultura, masyado kang pabida. Kilabutan ka sa mga bumabad ng quarantine battles para lang masalba yung liga. Tsaka mahiya ka kay Enigma. Ako, mapa-PSP of Flip Top pag sumampa laging ganado. Obligasyon sa pareho na gawa ko. May naiambag kahit papano. Kaya maling marumi yung 3GS, kami yung malimit magtrabaho. Mas pinili mo yung Flip Top, mas pinili mo yung PSP kaysa sa Flip Top, tarantado. Kaya anong tirador? Baka traidor, di ka malinis magtrabaho. Round 1, 6! Si Kairam, nakita naman natin yung ano niya, no, yung stage presence niya, tsaka yung yung level ng energy talaga mataas eh, no. Tsaka kuha niya yung crowd. Kaya tingnan natin si Six Threat. Threat! Let's go! Yo! So, luto, bias yung sa Davao. Talaga, pre? So, pero nung nag-champion ako sa Maynila, ba't wala kayong nasabi? Ano Davao? Bias? Huwag kami tungaw. Baka nakakalimutan mong walang 3GS sa Mindanao. Ganda ng rebut ni Six Threat, no? Isa yung sa tinitingnan ko, isang malaking points yung sa akin kapag nag-rebut ka ng malupit. Game! Game! Isa lang masasabi ko sa'yo, tol. Badang. Kairam, ano tong naririnig kong talo ka daw kay Bedang? Eh kahit idaan mo sa Rong Graham, Kate Kaylan, di mananalo yon Kairam. May God, 5 taon na yung caveman. Ang ganda ng laro niya dun, di ba? Ang ganda ng laro ng Kairam salita. naman. Kailang ba yan? Kairam ka niyan, tas caveman badang. O sige, game! Ayan na pala, katitira mo kada battle mo sa taong hindi mo personal na kilala, anak ng puta ka. Akala kasi nakaka-cool at good jobs na mga idol makuha niya. Pero nung si Lilja na nadama, yung kirot, sukdulan ba? Wala pa! Na! Gusto ko yung Nung si Lilja na nadama, yung kirot, Gusto ko yung part na nagbigay siya ng respect, 'di ba? Through sign, 'di ba? sukdulan ba? Ganon ka mag-tribute sa hari ng TT Bars, yung pagkukupal-kupal mong kupal ka? Ang pinagtatanggol niya doon ay isang bata. Pero isang bata din yung ginamit mong panlait sa kanya. Sinasabi mong nang molesta yung tao ay yung ginawa mo, child harassment din pala. Chelsea May! Binanggit pa ng 2 beses. See the irony in this, bitch? Anak ni Badang, 14 anyos pa, yung minor pinang-chismis. Get your mind off that minor, fucking minor damn business! Kaya hanggang ngayon, wala pang anak, hoy, Bisayang baog. Tina mo si Lord na nagrebat? Puro damay ug liwat, kining taong walay liwat, hoy, asamang ka na liwat! Ano pangalan ng GF mo, Irish? Oh. Irish. Hoy, Irish! Pangaralan mo to. Natatakot pa ba sa karma itong gago? Nako, huwag ka magdadalang tao hanggat di nadadalang tao na to. Yun.
3 points. Gaza, Israel, pinrolong pa talaga. Katanungan lang ay kung napatunayan mo ba kung katibayan ay wala, ba't pinahaba mo pa? Pero yung Gaza, Israel, pagkahenyo, kopya neto dun sa aking spit, yung sa disenyo ko kay Lance Astig. Pasimuno to ng estilo, wag kang sasabit, hubad na katotohanan ng yung Gaza. Iganto lang mang Gaza strip. Ano yung rhymes clever? Yun ay icebreaker. Kung nakalusot ka dun sa slant rhyme, pues bali ka sa rhyme bender. Kaya ano? Nang rape ka ba talaga, hoy badang? Sensitibong usapin yan na ang kailangan mga eksperto. At hindi dahilan ng battle rap para kalimutan yung salitang respeto. May mali man o wala, hindi na para kinikwento. May mali man o wala, ang alam ko lang, wala. Hindi ako perpekto, ganun lang yon. Bakit? Napakinggan mo ba yung side niya? O ni Kane? Motherfucker, don't lie! Para saan yung dalawa mong tenga kung di mo kayang pakinggan yung both sides? Ganun lang! Ano yun? Easy! Yes, pussy ass bitch out of here, boy! Pinagtawanan pa yung... Ang likot ni Kiram. Pinagtawanan pa yung business niyang chili garlic. Dahil doon, malapit na maging millionaire yan. Kumpara sa clothing mo, puro kaanak lang daw nabili. Sabi lang yung Tito Sernan. Chillionaire versus chili garlic. Ba't mo kinompare yan? Kung siya magiging millionaire sa chili, ikaw chillionaire lang? Di ba? Ginahasa gamit isang topic. Saksi lahat ng nandyan. Ganon, magbigay-pugay sa nag-iisang badang ang alamat ng round 1. Oh, shit. Nanalo ba? Oh, Natalo. shit. Talo na naman. Yo, ano? Ikaw na ba'y nakukupalan? O baka nakukulangan? Intro lang natin si Badang, marami pa tayong pag-uusapan. Dang! See, yun ang sinasabi ko, di ba? Yung 3 punches sunod-sunod, tapos biglang life lesson. Ang ganda nun, men, di ba? Inainggal niya yung pagdamay ni Kairam sa anak na minor de edad. Tapos, inikot niyo sa karma. Tapos, ano pa yung isa? Inainggal niya yung girlfriend. Inainggal niya yung girlfriend pero hindi masakit. Parang, pangaralan mo tong boyfriend mo, di ba? Diba? So, ang galing nun. Sabay life lesson na makinig ka both sides, na magbigay ka ng respect. Diba? Kaya, obvious naman, diba? Na malaman tong round 1 ni Six Threat, diba? Obvious naman na Six Threat yung round 1. Though maganda rin yung performance ni Kairam, yun nga lang, siksik yung round 1 ni Six Threat. Kaya, round 2, let's go. Let's go. Round 2, Kairam, let's go! Sa totoo lang, ayoko talaga makalaban to si Six Threat. Kasi napakabuti nito. Bukod sa nakapag-show sa ibang bansa, may magarang kotse, talagang bulusok yung karera. Palaging laman ng gig, meron pang business. Kaya sobrang easy magkapera. Sobrang humble, mapagbigay, talented, tsaka gifted. Halos kumpleto na yung skill set. Kaya bago ako mag-umpisa, palakpakan muna natin yung mga achievements ni Flo G. Round 2 game! Eto na! Sino nga din ba yung gumawa ng ganyan? Tinira niya si Flo G kahit wala siyang mali na nagawa nun. Floy! Mali ka ng hinamon! Alam mo kung anong malupet at malala doon? Yung namumuna ka ng kanta, sa akapela ka nag-champion! Sabi niya pa,
Game pa sa gera, kita-kits sa kapela. Wala kang gigs nung pandemic, kaya please lang aminin mo na dis na kaya mo sa dinis la kapera. Wait. Pinili na lang maging cancer. Lumunok na lang ng pride itong si brother. Panay tira mo sa XB, tapos ngayon pinapasahurang ka ni Badger? Haha! Yak! Di kasi umugong nung nagkampiyon, baka daw sa music magbago pa. Pinaglalaban mo yung lyricismo sa Pilipinas, tapos nagdonggalo ka. Dong! Wait. Dun muna tayo sa rap game ni Six Threat tsaka ni Flo G. Sino ba nag-umpisa? Ang sa pagkakaalala ko, nauna si Flo G, di ba? Parang kina-question niya yung mga flip-topper. Di ba? Tama ba? Paki-comment nga po kung sino nag-umpisa ng rap game. Tapos, ang alam ko lang kasi doon, sumagot si Six Threat hanggang sa hindi na sumagot si Flo G, di ba? Kaya, di ko alam kung tama ba yung sinasabi ni K-Ram na nan-trip lang to si Six Threat. Tapos, yung sa Donggalo, ang pagkakaalam ko kasi sa pag nagdonggalo ka, di ka basta-basta pwede maglabas ng kanta hanggat hindi sinasabi ni Kuya, 'di ba? Parang ganun. Kaya yung isang old member nila kumalas na, 'di ba? Recently. Tama ba? Tama ba yung nasagap kong news? So, let's go. Galo ka? Oo, sumali to ng Donggalo kasi wala nang karir si Bisakol. Inisip nila mahusay ka kaya madalas kang maimbitatol. Idis mo sila bilang ibayo, yun ang hiningi nilang pabor. At para makakuha ng bunga, ikaw yung ginamit na tirador. Outsu! Oo, nagpagamit tong tirador at sa patibong ka pa tumapak. Kasi inisip niya yung circle niya mas lalo palalawak. Yung inakala mong tagumpay, siya lang din yung napahamak. Paano makakatama tong tirador kung di marunong yung humahandel? Tanga! Sip-sip kay Kuya! Tapos pinangalan ng ibayo si Damuho. Yung AE alter ego. Aputs! Napasubo! Di ba laking 187 ka? Sila kamuwang yung Lodi? Makalipas ng ilang taon, naging member ka ng Nozomi. Congrats! Siya daw si Nate Robinson. Hindi six-footer pero nadakdak. Pwes, ako si Jake Paul, pagdating sa punches, itong Nate Robinson nyo babagsak. Kaya yung inakala mo na bonus round, ngayon ka matututuboy. Di mo ko mauuluhan, di mo ko mapupusoy. Di mo ko. Oh, man. Nag-aantay ka pa ba, Ploy? Kung puro banta ka lang, talagang di matutuloy! Ano? Alam ko na mga sasabihin mo na nagsusulatan kami. O baka defense mechanism mo yan, tol, gawain mo kasi. Sobrang guilty. Kaya maang-maangan na lang tong gagong to. Tulad ng simpleng pag-utot, ibibintang pa sa iba, wag lang sumingaw yung baho mo. Diba? Sinachat mo si 3D. Tas binibigyan mo siyang bonus. Ang di mo alam, yung linyang inaambag sa'yo, sinisend niya sa GC ng Motus. What the fuck? That's a fact. Oh, no. TNT. Tirador ng timog na may pekeng karangalan. Nag-PPM kay 3D pag may laban. Kala ko ba alert tong smart? O ba't parang nag-smart alert para tong TNT mapasan? Kaya kahit mag-chat pa sa lahatan ng tropahan, itong 6, iinda. Tignan ko lang kung masikatan ka pa ng araw. Sige, 6 PM na. Yung kay K-Ram, nakadalawang suntok siya para sa akin. Yung issue niya kay Flo G, tsaka yung issue niya sa Donggalo. Tapos yung iba, masyado ng maraming palamuti Kaya hindi siya nag-stick dun sa Pero okay naman yung round 2 niya. Para sa akin, naging intense yung round 2 niya. So, tingnan natin si Six Threat. Round 2, Six Threat, let's go! So, bata ako ni Andrew E. Ikaw nga, bata ka ng Shernan? I mean, nagets mo ba yung diferensya?
kung gaano ka-insulto yun sa'yo, Repa. Pinagkukumpara niya yung bata ng isang icon sa isang bata na pinagtatawanan lang sa eksena, tarantado! Viral. Game! Round 2. Hindi Kinalibat, ko alam diba? kung hanggang kailan mo itatago to, men. Anak ni Francis M. ay umamin kahit mahiyain, pero yung pustiso mong ilang taon na kailan mo pagsasalitain. Oh my God! Ito namang si Phoebus, inaasar ka, pangil sa pangil daw, oh. So ang bait mo pala pag naging zombie. Pag nagkataon malamang, kung di mo kayang mangagat, abay paano na lang yan? Pag nakakita kang tao, tatahulan mo na lang. OMG! Kaya pala madalas nagcho-choke sa round 3. Kaya pala madalas nagcho-choke sa round 3. Puta na, wala tuloy. Kaya pala madalas nagcho-choke sa round 3. Ah, shit. Di nga. Fake joke. Doon ka naghahangbay. Si Boy Pustiso nahihirapang makipagsabayan pagkalaban sa damakmak na yung punchline. Ramdam agad pagtamlay sa pagpatak ng clutch ay madalas na lang nagkakalat tuwing pagkagat ng crunch time. Ganun lang Oh my God! Ganun lang magtahi ng bara. Hoy, bata ka pa. Ginagaya mo. Ang ganda ng ano niyo, ang creative nun, men. Yung naging consistent siya sa Pustiso. Diba? Crunch time. Diba? Galing. Si Apex pero di mo yata dama. Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-bars kang tanga. Speaking of Apex, nung Mag-bars finals ka. namin, makikita nyo sa video, gumaganon to sa likod, oh. Alam mo, pansin ko na yung inggit mo sa akin dati sa yung kada clap-clap. Pero lumipas ang 4 na taon, yung mga achievements ko sa mukha mo'y salpak. Habang nanatili sa babae ang karir mo na palpak, agwat natin tambak, yun ang sampal ng katotohanan, ganun lang mag-clap back. Sa round 2 niya kay Badang, bigla nag-double time, oh. Oh. Kaya sige, sasabihin mo na lang sa akin kahit pa ikaw pa ay mamili pa. Kaya sige, sasabihin mo na lang sa akin kahit pa ikaw pa ay mamili pa. Speed rap inilunggo. Tas grabing pangingayon ko kay GL sa mga post dahil sa wrong grammar niya. Eh si Lipcram yung kabatel, huwag kang squatter, tang ina. Parehas pa naman ang bayan. Tiga Leyte yan sila, o inggit bayan sa kababayan at kasabayan dahil ba sa bayan Wow. yung mas tinuring na bayani siya? Ang ganda nun. Tulad ng ginawa niya kay Unico. Ha? You one sneaky little rat. Napanood nyo? Yung kanilang laban? Nilabas niya yung screenshot ng convo nila, binulgar at lantaran. Dinikit pa sa pader. Nung walang pakundangan, talagang pinahiya niyan. Malinaw ba yung mensahe nung kanilang usapan? Mas malinaw ang mensaheng huwag kang pagkatiwalaan, tarantado! Kaya ikaw, Mot, Tomas, asan si Tomas? Wala? Tomas, ingat ka sa inakala mo na bestie. Poison pistol pa naman yung next round mo, di ba parang may pagka-sketchy? Isa tong snitch, isang rat. Halatado pagka-peki, binabalaan ko lang yung Tom sa nakakasama niyang si Jerry. Ano? Oh my gosh! Ang ganda nun! Oh my gosh! Ang ganda nun! Ano, ribat na ribat ka na? Ribat ka na? Unahin mo ang magbago, punyeta. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Magpaliwanag ka sa mga tinarantado mo sa eksena. May RAM siya sa pangalan. Sumakto din sa tema. Di mo to kailangang i-rebut. I-reboot mo yung palyado mong sistema. Yun! Ayun sinasabi ko. Diba? Yung magaling ka na mag-rebat. Tapos, ang siksik pa nung laman ng round mo, diba? Apaw eh, kumbaga. Yung isang baso ng tubig, plus nag-rebat ka, di lumabas ka pa sa sa puntos na standard. Kaya, malinaw naman to, no? Para sa akin, 2 points si 2 points si Kairam, 5 points si Sixth Thread. Kaya,
round 2, 6 threat pa din. Let's go! Round 3, kapit lang. Round 3, K-Ram, let's go! Ang galing! Bago ko mag-umpisa sa round 3 ko, if that's fine, gusto ko lang ipaalala na pinapasahuran ka ni Badger, gago! Round 3 game! Ito dapat kalaban ni Mot nung Disyembre. Kaso nawala ang iyong tikas. Alam mong inaabangan yung match-up nyo matagal na taon ang lumipas. Tinanggihan niya rin si M-Site sa sunugan. Pati kay Pistol kumaripas. Kaya dapat pangalan mo, Floyd, Mayweather, kasi ang galing mo umilag. Sabi niya kay Poison, darating ang araw na lahat magagaya ng Poison, pero walang Poison magagaya. Tangina ang witty. Ginaya mo lang yung sinabi ni Sayad na merong susunod na Sinyo, pero walang susunod na Nikki. Ano? Proud ka ba rin doon? Sa yung binagong bersyon? Oo, walang Poisong magagaya, pero Sayad meron. Yung ideya galing sa Lisano, batukan na kampyon. Kahit hindi ko nasuyurin, alam kong nakuha mo lahat yun. Pero maiba. Alam nyo ba na nagbabasketball din tong si Tarantado? Yung shooting niya, mala Curry, pag rebound, mala Renz. Verano. Kapag ang puso'y hindi sanay mag-isa. Walang auto-tune yun, par. Ikaw, napakinggan ko yung kanta mo. Yung Kilalang Tirador. Teka lang, parang may katono. Kapitana ba doon? Respeto kay Kap. Minsan na nga lang maglabas ng kanta yung tao, ninakawan mo pa ng flow. Ano ba naman yan, Kapitan? Alam mong pinost niya na yun nung 2021, tas nag-upload ka nung 2016. Grabe ka naman! Pinagmamalaki niya na nakapag-perform yung 3 digits sa ibang bansa. Tanga, wag kang feeling, men. Alam kong si Kuya lang inimbitahan doon dahil sa pagkapanalo ni BBM. Real talk! Thanksgiving party talaga yun. Sinabit yung 3GS. Ay, sinabit yung 3 digits. Ulit! Sinabit yung 3 digits, yung mga gago, tuwang-tuwa. Tapos kinanta nila yung hit song nilang, Bangon Pilipinas, bagong mukha. Utang ina. Partida. May kanta pa siyang Das Business na against sa mga gobyerno. Yung tema nun, hipokrito sa pagkatao mo tumerno. Kasi nasilaw ka sa pera at racket, gaya ng pandidis mo sa XB, para magkaroon ka ng market. Pero nagkamali ka sa dulo kasi tingin mo sa budget ay budget. Ano? Sabi niya pa kay Kuya Shernan, yung baba mo parang babasor. Babasor. Poke mo ng ina mo, walang ganon, gago! Kaya pagkatapos ko tong durugin, panigurado magiging asto. Reverse Pokeball, ikaw mismo nahuli dyan sa sariling rounds mo. Kaya, you stay sa temptation. I-maintain yung label mong fake imitation. Kung ikaw yung next na luli, pinapasahuran ka ni Badger! Round 3! Ano ba kay Kairam? Gusto ko lang ipagtanggol talaga. Gusto ko lang mag-comment about dun sa kapag ka artist ka, tapos naging hipokrito ka dun sa kanta mo na about sa anti-government, tapos pinromote mo yung gobyerno. Hindi talaga maiiwasan yon. Even nga yung mga malalaking pangalan, di ba? Like si Kuya Glock9. Naalala ko yung issue niya noon kay Binay na pinatattoo niya yung mukha ni Binay noon, ni Vice President Binay.
na sa kalagitnaan ng corruption, sa kalagitnaan ng malaking issue about sa corruption. Pero, di ba, wala tayong magagawa eh. Tumaliwas yon sa kanta niya na sa upuan, di ba? Kayo po na nagkaupo, di ba? Yon yung kanta niya na yon. So, hindi natin masasabi na may mga perfectong artist na makakaiwas sa government. Though may mga ganong kanta sila, di ba? Kasi, in some point, kapag sumikat yung artist at maraming fans, syempre, matatake advantage sila for some reason. Kaya, pagbigyan na natin si Sixth Threat kung may ganun man, di ba? Sa round naman ni Keira, para sa akin, marami naman siyang in-angle na magaganda na sumapul kay Sixth Threat. At tingnan natin kung ano yung magiging riban ni Sixth Threat sa kanya. Sixth Threat, let's go! Boss, ikaw pala nagpapasahod sa amin? You're welcome in advance ko yung pinakamarami mong views dahil sa akin o sa balik. Simple ng ribat pero malupit. Sabi niya kay Penpluma, panis ka pa rin sa RAM kahit gigs pag-uusapan. Oh! Star agad yan? Anong gigs tinutukoy mo? Yung events na sinasabi ka for 1.5 tas once a month lang? Event namin dito sa Cebu noong Disyembre. Ito, pormadong marahas. Inaasahan ko yung performance malakas. Sumigaw sa ng Cebu maglangas. Mga tao ning gawas. Ay, promise. Tangina yung crowd gumano, no? Bakit? No ba naman? Akala ko nga naging si Moises ka nung hinawi yung karagatan. Pero yung pakay ko talaga, ba't na-bring up yung laban nila ni Pen? Malalaman nyo kung gaano kalang iyato. Pinuna mo yung pagbigkas niya ng eagle as eagle. Nakakatawa, no? Sa Cebu yung angle. Battle, tangina mo. Bisaya mang kabay. Alam mo yon, pamihado. Pero para sa palakpakan ng mga tao at napapalibutan lang ng mga Tagalog, kapwa abay kanyang ginago, wala pa! Wala! Pero para sa palakpakan ng mga tao at napapalibutan lang ng mga Tagalog, kapwa abay kanyang ginago, nagawa mong laitin yung salita na kayo rin sa bahay nyo sinasalita mo. Oh no. O siya, XB. O sige, pag-usapan. Diss Track 2020. Nagsimula sa konting di pagkakaintindihan lang hiya. Nabanggit ng kagrupo kong si JR yung XB, tas uminit na bigla. Pagbukas ko ng Facebook, yung pangalan ko nadawit na ng kabila. Sige, pag-usapan natin yan. Total feel na feel mo namang abogado kanila. Matagal na kami nakapag-usap ng tao. Yung diferensya sinaalang-alang. Tapos galit-galitan kayo ngayon. Kunwari, di nyo na-enjoy yung kaganapan. Isa kayo sa gumawa ng reaction video Isa kayo sa gumawa ng reaction video Ano yung kwarta nalasahan? Nakinabang din pala sa beef, baka nga daw magatasan. Isa yon sa Ang ganda na no. Isa yon sa nagpainit ng quarantine. At isa ka sa nagkaarep ang galing. Kung di dahil doon, baka nag-food panda rider ka na din. Kunwari ka lang kasing hindi sang-ayon. Kasi kailangan niya ring magpasiklab. Para mas makadikit lalo doon sa G-Wolf, gets namin iyong mentalidad. Pero nobody ka pa rin, bobo. Harapin realidad. Nakadikit ka na sa lobo, di pa rin nakalipad. Oh my God. Ganda nun, nilaro niya yung lobo, no? Niyabangan pa si Zaki.
Inggit ka lang kasi nakakasama ko, that's sauce. Oh? But how's that working for you? Karera mo, umabante ba? Yung mga shows mo ba, dumami na? Nakakasama ko si ganyan, si ganto, lahat ng yan pinagbida, pero wala miski isa sa mga yon ang kaya na ipagyabang na nakasama ka nila. Kaya tingnan nyo hanggang ngayon, yung mga kanta nalulugmok, pangalan di tumutunog. Tagal mo nang tsumutsupa, wala pa ring pumuputok. OMG! Mula 3GS, Team Pinsan, XB, Mot, lahat ginawang bitch ka, iho. Kaya pala may K ka sa pangalan, ikaw yung Kardashian ng hip-hop dito. Tuloy ko pa? Oh shit. Lahat na lang tinuri kang Bisayang katulong. Alila ka, mamen. Ayun Made in yun. Leyte ka na nga, made in Maynila ka pa rin. OMG! Maawa ka sa sarili mo, king ina. Masakit pero hindi mo kayang maging sila. Huwag mong pangaraping maging iba, pangarapin mo maging iba. Yun. Ganyan din ako nung Yun. unang sampa ko. Nasilaw sa kung anong uso. Ang kaso, nagresulta sa tanging beses lang na nakuha akong matalo. Pero kalauna nakapako, hinulma ko palalo yung bunga kampyonato. Ang makilala mo yung tunay mong pagkatao, yun ang tunay na panalo, tarantado. Tama. Hindi ako yung kalaban mo dito, K-Ram, kundi ang sarili mo, gago. Swerte mo pa nga, natapat ka sa tinuturi kang kabaro. Mga nasulat kong mas masakit pa, alam ni Nikki. Pero hindi ko tinangkao sa kamay ng DDS si kay malinis tinabaho. Ang ganda nun, di ba? Sobrang siksik nung round 3 Talagang kumombo Combo, pak-pak, di ba? Kaya, ang galing nun, 6th thread. Wait, thank you nga pala sa di ko nabasa sa natin sa video, pero may nag-comment sa atin na kaibigan dito sa YouTube na kaya daw magaling sa English si kapatid na 6th thread, dati siyang call center agent. Thank you sa information. At yung aking stock knowledge, nandun pa sa history ng pagsakop ng mga Spaniards nung panahon pa ng Spanish. So, yung Spaniards colonialism back then, merong part sa pagkakalam ko sa Davao na naging base nila, like gano'n, na bawal magtagalog yung mga Filipino doon, mga kapwa natin, kababayan natin. Kailangan lang nila mag-English at mag-Spanish. So, yun yung naalala ko sa history. So, thank you pa rin sa information mo, no? Dati pala siyang call center agent, kaya siya matatas sa English. At ang ganda ng laban na to, di ba? Palakpakan naman natin. Siyempre, alam naman natin kung sino panalo dito, di ba? Siba, 6th thread, di ba? Siba. Judges! Grabe bromance. K-Ram versus 6th thread. Kung nagustuhan niyo yung laban na yon, alam niyo na! Ang mananalo dito, magkakamit ng 50,000 pesos na bonus at mag-a-advance sa second round na may potensyal na mapanalunan ng 1 milyong piso at diamond ring. Ang boto ng hurado, 5-0! Panalo si 6th thread! Ay, salamat. Congrats! Obvious naman yun, 6th thread. Pero solid solid yung mga bara dito ni 6th thread. Talagang ibang 6th thread yung nandito. Siguro talaga yung
potential ng isang tao lumalabas depende sa sino yung magiging kalaban niya. Ang dami ko napulot na life lessons dito. Especially sa 3, sinabi niya na ang pinakapanalo is mahanap mo yung sarili mo, which is true. Sometimes ako nga hindi ko rin alam kung sino ba ako eh. 'Di ba? Dumating na rin ako sa point ng buhay ko na ang dami kong gustong mangyari sa buhay ko. Pero ayun, nung bata ako gusto kong maging newscaster. Idol ko si Jessica Soho. Gusto kong maging artista. Gusto kong maging rockista. Gusto kong maging teacher. Gusto kong lahat. Lahat na lang. So, ngayon, buti na lang stable na ako ngayon. At pinagpapasalamat ko na kahit papano nakita ko ng yung purpose ko sa buhay. Yes! Ganon. Kaya yun ang magiging panalo natin. Dapat alamin natin yung kung sino ba talaga tayo. Ang kalaban lang natin talaga sarili natin. Hindi natin pwede i-compare yung sarili natin sa iba. Kasi magkakaiba tayo ng kinalakihan. Magkakaiba tayo ng environment. Magkakaiba tayo ng mga kasama sa buhay. May mga impluwensya yan sa atin. Community at social environment. So, marami yung impact sa atin. Hindi mo pwedeng, bakit siya kaya niya yun? Bakit si ganito kaya yan? Bakit siya ganon siya? Bakit siya mayaman siya? Ganun. Hindi natin pwedeng anuhin. Hindi natin pwedeng kumpara yung sarili natin sa iba. Tanging sarili lang natin ang kalaban natin. Kaya, laban lang ng laban sa buhay. Push lang ng push. Kapag iniisip mo na hindi mo kaya, isipin mo na mas marami pang mas nahihirapan sa buhay. Kaya, yun. Maging inspirasyon tayo sa iba. Diba? Maging magpakita rin tayo ng empathy sa kapwa natin. Solid tong laban na to. Congrats sa inyo dalawa. Kay Ram, maganda rin yung pinakita mo. Kumbaga, binalanse mo yung init eh. Ikaw yung nagbigay ng pampalamig sa nag-aapoy na sixth thread. Kaya, thank you kay Ram Thank you sa laban na yan. Kaya, mabuhay ang Filipino hip-hop, diba, community. At subscribe, follow, like, share na kayo dito sa ating channel. At magre-review pa tayo ng marami. Bigay lang ng mga information kay Madam. Bigay lang ng mga request. At ihuhulog natin yan sa ating tumbang preso. Kaya magkita-kita tayo sa next. Diyan nga lang, magkang BBTU. Go! Nais kong bumalik